Magandang araw po sa lahat ng taga-subaybay ng Abot Kamay na Pangarap. Ito nga ngayon ang kaganapan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Habang ito nga si Annalyn at itong si Nurse Ivan ay nasa harapan nga nitong Apex at nag-uusap nga silang dalawa, ay bigla na lamang may nahimatay na isang babae sa kanilang likuran, at ito nga ay tinulungan na nitong si Nurse Ivan at pati na rin itong si Annalyn. At sabi nga nitong si Nurse Ivan ay parang kilala niya daw nga itong babae na ito, at yun nga namukhaan na nga ito nitong si Nurse Ivan at kakilala niya nga ito. At ito daw yung sikat na artista daw. At samantala itong si Dr. Annalyn ay pinulusuhan agad at chinek ang kalagayan nitong babae na bigla na lamang ang nahimatay sa kanilang likuran. At ito nga si Dr. Annalyn ay chinek nga nito ang pulso nitong babae at pati na rin ang paghinga nito. At dito nga nalaman ito Dr. Annalyn kung ano mong talagang kalagayan nitong babae na bigla na lamang nahimatay sa harapan ng Apex. At ito nga si Dr. Annalyn ay sinabi niya nga kay Nurse Ivan na humingi ng tulong sa loob para madala nga si itong babae doon sa emergency room para mabigyan agad ito ng lunas. At ito namang si Nurse Ivan ay nakilala niya nga itong babaeng ito, at ito daw yung babaeng artista daw na sikat daw. At ito nga si Dr. Annalyn ay mabilis niya nga tinulungan nga itong babae na ito. At samantala itong si Dr. RG Tanyag nga ay pumasok nga sa opisina nitong si Giselle para sabihin dito na nakausap niya na nga itong si Zoe tungkol nga doon sa lalaking kasama nito sa loob ng cubicle nung nakaraang araw. At sabi pa nga nitong si RG Tanyag na napagsabihan niya na itong si Zoe at hindi na daw yun uulitin itong si Zoe. Ngunit sabi nitong si Giselle na kailangan pa rin daw na bigyan daw ng suspension itong si Zoe dahil nga sa paglabag nito sa kautusan nga sa loob ng Apex. At samantala itong si Dr. Carlos Benitez nga ay wala na nga sa sariling katinuan, at ito nga ay inaatake daw nga siya ng sakit ng ulo. At ito namang si Lynette habang nakabantay sa kanya ay nag-alala nga din ito at naawa nga din ito sa kalagayan nga nitong si Dr. Carlos Benitez dahil nga ay wala na nga ito sa sariling katinuan, at si Lynette na lamang ang lagi nitong binabanggit at lagi nitong hinahanap, at wala nang iba pang nakikilala pa at natatandaan pa itong si Dr. Carlos Benitez dahil nga sa pagkakaroon niya nga ng diferensya sa ulo dahil nga sa sobrang dami na ng kanyang problema ay hindi nawalan na tuluyan na nga siyang nawala sa katinuan. So ito nga si Lynette ay nag-alala nga dito kay Dr. Carlos Benitez dahil nga ay inaatake daw ito ng sobrang sakit ng ulo. At ito nga si Dr. Carlos Benitez ay hindi na matiis nitong si Lynette at naawang-awa nga siya sa kalagayan nito, kahit pa man din ay nakagawa ito ng kasalanan dito kay Lynette, pero umiiral pa rin ang pagiging maawain itong si Lynette dahil nga ay wala na nga sa sariling katinuan itong si Dr. Carlos Benitez at hindi niya na nga alam ang kanyang ginagawa. Kaya napag-isip-isip nga itong si Lynette na sabihin dito kay Harry na iuurong niya na daw ang demanda dito kay Carlos Benitez dahil nga naaawa na siya sa kalagayan itong si Dr. Carlos Benitez. At ito nga si Harry nga ay nagpasalamat nga at nagulat nga sa bigla na lamang pag-desisyon na yun na itong si Lynette na hindi na daw siya magdedemanda dito kay Dr. Carlos Benitez. At sabi pa nga nitong si Annalyn na bakit daw ganun ang naging desisyon nitong si Lynette, at balak nitong hindi na nga ituloy ang demanda dito kay Dr. Carlos Benitez. At siya namang pagdating nitong si RG Tanyag na hindi nga makapaniwala sa sinabi nga nitong si Lynette na iuurong niya na daw ang demanda dito kay Dr. Carlos Benitez. At sabi pa nga nitong si RG Tanyag na hindi daw maaaring iurong ang demanda dito kay Dr. Carlos Benitez dahil daw nga sa kasalanan nitong mga nagawa at pagpatay na rin ito dito sa dati niyang asawang si Irene. At sabi nga nitong si Lynette na buo na ang kanyang desisyon na hindi na daw siya magdidemanda dito kay Carlos Benitez dahil nga sa kalagayan nito at naawa na nga itong si Lynette. At sabi pa nga itong si Annalyn na hindi daw pwedeng hindi i-demanda itong si Carlos Benitez dahil nga daw ay ito daw ay nakagawa nga ng krimen at nasaktan ang kanyang nanay na si Lynette. Ngunit itong si Lynette ay hindi na magbabago ang kanyang isip dahil nga sa kalagayan nitong si Dr. Carlos Benitez at naawa na nga siya sa kalagayan nito, at lalo na dito kay Harry na
nangungulila din sa kanyang ama. Ngunit itong si Annalyn ay iginiit pa rin na ituloy pa rin ang demanda dito kay Dr. Carlos Benitez dahil nga sa ginawa nito dito sa kanyang nanay na si Lynette. So ito guys ang pagkakaabangan natin dito sa Abot Kami ng Pangarap. Maraming salamat po sa panonood ang gusto niyang mangyari. Paki-like and subscribe na rin po ng aking channel habang pumasok paki-bell all na din po ng notification bell para po updated po kayo sa lahat ng mga videos. Thank you so much po and God bless. Ingat po tayong lahat. Bye-bye. Itong si Annalyn na merong kausap sa telepono itong si Dr. Carlos Benitez at sinabi pa nga nito na hindi niya daw tutulungan itong si Moira. So nagulat itong si Dr. Annalyn dahil nga ay buhay pa ba talaga itong si Moira at nakakausap niya nga ba ito nitong si Dr. Carlos Benitez or nababaliw na nga talaga itong si Dr. Carlos Benitez. So ito po guys ang pagkakabangan natin sa Abot Kami na Pangarap kung ano ba talaga ang nangyayari dito kay Dr. Carlos Benitez at kung buhay pa nga ba talaga itong si Moira. So maraming salamat po sa panonood ng aking mga video and paki-like and subscribe na rin po ng aking channel and paki-bell all na din po ng notification bell para po updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Thank you so much po and God bless us all. Bye-bye.